ay grabe traffic dito sa may bandang San Jose del Monte, Bulacan. Ngayong araw na to galing kami ni Boss Ivy dyan sa binili namin na property namin. So konting inspection, konting check para dun sa mga renovation pa na pwedeng gawin dun sa bahay. As of now, dito kami sa SM Fairview at sobrang traffic dito. Well, ito kasi yung area kung saan ginagawa na yung MRT Line 7, kaya siguro ganito ka-traffic dito. Ang hirap pa dito, nagkasabay-sabay na traffic, tapos mainit yung panahon, kaya nakakapagod. Pero okay lang din naman kasi at least yung lakad talaga namin yan ni Boss Ivy nagawa namin. Kaya ngayon nag-crave si Boss Ivy, gusto niyang kumain sa Japanese resto or gusto niyang kumain ng ramen. Kaya pupunta kami dyan sa SM Fairview, drop by kami dyan para tumry ng ramen. May mga ramen house naman doon. Hanap na lang kami kung ano yung pwedeng masubukan na ramen. Syempre gaya ng dati, sama kayo sa amin para at least kung naman magkaroon kayo ng idea, kung matutulad kayo kay Boss Ivy na nag-crave kumain ng ramen, pwede nyo subukan, itatry namin ngayong araw na to. Ang hirap lang sa daan dito dahil nga ginagawa yung MRT. Yung ibang kalsada durug-durug, pero dahil nga dinadaanan ng mga truck, lubak-lubak, ang hirap na nakamotor ka, kahit nga nakasakyan ka, nakakapagod i-maneho. As yun pa, nakakaawa din sa motor. Gaya na itong motor natin, kakapagawa ko pa lang ng bearing nito sa gulong kabilaan dahil nga nabasagan ako ng bearing sa lubak-lubak na kalsada. Dito na naman, napasabak na naman siya sa lubak. Pero sana naman hindi napuruhan uli yung bearing kasi bago pa yun naman yun Kapag gabi nakakatakot din dito kasi natry ko nang dumaan dito ng gabi, hindi siya ganun kaliwanag madilim pa kasi nga yung mga street light hindi pa naman masyadong fully function dahil nga sa mga ginagawa dito. Tapos yung iba pa mga kasabay mo, lalo na yung mga public utility na bus, na hataw-hataw talaga sila kahit lubak na ganyan irarat-rat nila. Ewan ko kung yung iba sa inyo is napanood yung nangyaring aksidente dun sa sa may Fair Lane dyan sa may Fairview. Ako nung napanood ko yun, nakakaawa kasi yung mga motorista, yung mga pasahero, wala silang kamali-mali na aararuhin pala sila nung bus. Kaya ako ngayon medyo hindi naman phobia, medyo naiilang ako kapag kami bus dun sa likuran ko. Kasi yung sila nga naka-stop, inararo paano pa pagka umaandar. Kaya hanggat maaari kapag kami nakikita akong bus, yung mga public utility na bus o kaya mga malalaking dump truck, lumalayo ako, pinapauna ko na lang sila or kung kaya ko silang iwanan, iniiwan ko na nakakatakot din kasi talaga Sabi nga nung isa sa mga kaibigan ko, si Paren Bennett, minsan kahit anong ingat mo sa kalsada, pagka oras mo na, wala, time out na, talagang timing lang. Pero syempre para at least makaiwas pa rin tayo kahit paano, kung kayang triple, hindi lang doble ingat sa pagdadrive defensive at saka offensive driving dapat talaga, defensive at saka aggressive driving So bali sa pag-ikot-ikot namin dito sa SM Fairview, sa SM Fairview kami napunta ang napili ni Boss Ivy na kainan is dito sa Kazan Ramen. So tatlong order lang yung ginawa namin kasi sobrang daming pwedeng pagpipilian. Nakakalito kung ano pipiliin mo pagkakainin mo. So ang pinili namin is yung, syempre dahil nga gusto nyo na ramen, pumili kami na shoyu ramen. Tapos umorder din kami ng yung parang sa volcano yung style ng pagkaka-serve nila sa amin is yung Kazan shoyu. Tapos yung isa naman is beef Kazan. So yun yung mga recommended nila dito na orderin. Tapos kumuha rin kami na itong mango smoothie ni Boss Ivy. Ang feeling mo dito sa ambience nila is typical na Japanese style kasi nga Japanese restaurant. Tapos ang maganda dito, kung katulad kayo ni Boss Ivy na nakaputi, meron silang binibigay dito na kalendaryo. Hindi kalendaryo. Meron sila dito apron. So disposable apron para hindi madumihan yung damit.
budget kayo, especially yung mga naka... It's possible apron with logo ng Tonkatsu Kazan Ramen. Marikina. Dahil lang naman siya i-interest sa Awasek. Well, ang cool dito, nung sineserve niya sa amin. Kasi may presentation pa sila. Tapos, gumagamit sila nitong stone bowl na syempre konting ingat lalo na pag kami mga kasamang bata kasi mainit. Kasi para siyang sizzling plate. Kasi Boss Ivy, busy-busy na siya sa pagkain. Kamusta naman ang musga mo? Sarap. O kasi kung titignan mo pa lang, yung broth pa lang nila kung titignan mo is concentrated na talaga. Kaya feeling ko, malasap masarap talaga siya. Saka isang order. Good for 2 to 3. Oo, kada isang order, good for 2 to 3 person. So, unahin ko muna itong beef sukiyaki nila. Yung ano nila, yung kanton, yung ano nila, noodles nila, kasing kapal na siya, typical na kanton natin. Meron na amoy pa nga ako mabango dito, curry. Pero di na rin kasi namin na-order yung curry. Pero siguro sa mga susunod na pagkakataon, tatry namin yung curry nila dito. At saka yung ibang ramen. Saka guaranteed na bagong luto talaga pag sinerve sa inyo. Kasi umuusok-usok at mainit-init pa. Ngayon, umuusok-usok pa. Para sa broth. Masarap, concentrated. Tapos, malalasahan mo sa kanya yung toge. Kaya matinry ni Boss Ivy yung nila, kasang shoyu. May mga iba pa nga ginagawa nila. Kami kasi ni Boss Ivy hindi namin trip yun eh. Di ba ito yung sukiyaki nila na kasang sukiyaki. Nilalagay nila yung kanin doon, hinahalo nila. So kami hindi namin trip yung ganun. Pero pwede nyo rin naman gawin. Para doon sa noodles nila. Ayan, hindi siya yung typical na nakasanayan kong noodles doon sa ramen na manipis. Para siya yung sa kanton. Yung noodles nila, meron siyang palag kapag kang inunguya mo. So yun yung texture niya. Medyo gummy. Unlike ng mga ibang natatry ko na natutunaw sa bibig. So kumbaga may additional texture na dito. Kasi dito yung karne nila, medyo natutunaw na sa bibig mo. At least may pang combination ng noodles na may konting chewy. So ito yung lagayan ng broth. Chini, may lalabas na chini. Yan, so pinagpalit ko lang yung pwesto nung beef sukiyaki tsaka itong Kazan shoyu kasi tatry naman namin yung lasa ng Kazan shoyu. So si Kazan shoyu, yung Ito recommended to ito sa yung menu nila. ito yung recommended nila sa menu. Tapos ito yung may ganyang palalaking tipak na pork. Yung Kazan shoyu nila, yung pork niya hindi siya yung sobrang lambot at saka sobrang tigas ng pork. Alam mo yung tipo na kailangan mo siya talagang nguyain. Hindi mo siya yung kailangan sisip-sipin mo lang para para ma-consume ng bibig mo. Kailangan talaga siyang nguyain. Pero okay din naman yan para at least merong additional texture. Although magkakakulay yung broth nila, pero magkakaiba ng lasa. Pero in fairness sa kanya, hindi siya yung... Alam niyo yung minsan kasi na-overpower ng broth yung sahog. Dito hindi eh. Meron talaga silang harmony pag pinagsabay-sabay mo yung kainin. Lalo na yung lasa ng gulay. Kasi yung gulay din pala nila dito, hindi labog. Hindi overcooked. Crispy. Yan, pwede yung dagdagan ng sabaw. Yun nga lang, hindi sila Anli soup dito. Hindi katulad nung sa mga pares na Anli. Hindi siya Anli soup. Walang ganun. Pero nasa inyo naman kung ilalahat nyo yung soup or
nagtitira kayo? Yes. Mukhang hanggang gabi na kami dito. Hindi na namin alam paano mauubos to. Pero kaya naman. Isa pa sa maganda sa kanila dito, yung kung paano yung service ng mga staff nila dito. Talagang very accommodating sila. Babalik-balikan ka nila, titignan nila kung ano pa yung mga kailangan mo. Maganda ang customer service. Tsaka na sila, friendly. Tapos, they do have several offers na, gaya kanina, yung sa paglagay ng broth. They suggest na half muna, tapos titira muna yung half para at least malaro namin yung broth. Kasi syempre, yung stoniness minsan lumalamig na siya. Tsaka sinaserve ko, yung beef kasi kanina, sinerve talaga siya na na hilaw pa yung beef. Tapos yung maghiwalay kasi yung broth, ibubuhos lang nila yon sa harap yung broth. Tapos sa kanila natakpan ng parang imbudo. Tapos maluluto na yung beef. Ilang minutes lang. Tatanggalin na yung parang imbudo, yun yung parang beef. Tatanggalin nila yon. Tapos luto na yung tapos saka hahaluin para kasi yung sa ilalim. Hindi na siya sunog. So ang nagluluto talaga sa beef niya is yung init ng stone bowl. So ang galing merong aftertaste na hindi ko ma-explain ko anong aftertaste yung meron sa broth nila. Parang may smoky sauce. Sabi din sa nabasa ko, 400 degrees Celsius. Hot itong bowl na to, stone bowl. Pagka-sinerve na nila. Pagka-sinerve. So kaya ganun siya, naluluto agad itong beef. Kasi ganun siya kainit pala. Talagang ingat kapag kami kasamang bata kasi talagang laknos, hindi lang paso. O kasi kahit mainit pa rin. Kasi nung pagka-pour nung sabaw, as in ganun talaga siya, girl. Talagang di mo pwedeng hawakan. Nag-aano talaga siya. Nag-evaporate. Parang volcano talaga. Yun na tayo sa ating third destination. Shoyu ramen naman tayo. Try ko lang muna yung broth ng shoyu ramen nila. Broth stuff. Gaya din na inaasahan. Iba yung lasa ng broth niya compared dun sa unang dalawang kinain namin. Ganyan yung broth. Oh. Iba. Iba-iba ng lasa. Ba't doon? Paano nila nagagawa? So parang nangyari sa amin dito ni Boss Ibis, parang Russian roulette yung nangyari. Iba-iba yung lasa. As in, hindi mo ma-identify yung lasa ng una mong kinain dun sa pangalawa mo at sa mga susunod mo kakainin. Siguro depende talaga sa sa order mo. Iba-ibang broth na nilalagay nila. Hindi isang broth. Tapos kita nyo yung kapal ng tipak. Ganito kakapal yung tipak ng ano nila dito. Pork. Ayun, no? So may ganyan. Isang ganyan. Tapos may half ng egg. Ito, what is this? Tingin ko mushroom. Mushroom. Then yung noodles. Tapos may seaweed. So sa itong shoyu ramen nila, kita nyo yung noodles. Sorry. Kita nyo yung noodles niya, manipis lang. Unlike dun sa kanina na unang na dalawa. medyo makapal. Ito, iba siya. Iba din yung noodles na ginamit. Yung sa beef kanina, kasi yung dalawa, beef and yung pork kanina, yung nasa hot stone, ano siya, kazan ramen. Ito kasi, ano lang siya, yung parang regular ramen. Pag kazan yata, yun yata yung nasa stone bowl. Yun yung sa volcanic something. Yun yun. So in Japanese, ang meaning ng kazan is volcano. Kaya ganun yung itsura ng presentation na parang nasa volcano. So kaya kazan ramen yung ano nila rito, volcano ramen. Yung egg nila rito, nasa in-between ng hard-boiled at saka ng soft egg. So nasa in-between yun.
Textures wise, magkaiba sila ng texture. Yung texture ng sa ramen nila na maninipis na ganito, katulad dun sa mga ibang nakakainan namin na ramen. Same sa mga regular na ramen. Same lang siya ng texture. Yung sa volcanic ramen lang, yung magkaiba. Yun sa volcanic talaga kakaiba. Ano siya, parang yung sabi nyo kanina, medyo gummy. May palag, pero yung palag niya is good, good na palag. So sa mga curious kung saan tong Kazan Ramen, nandito lang siya sa SM Fairview. Dito yung kanina namin ni Boss IB, nasa ground floor. Kung galing kayo sa parking area, pagpasok ninyo, katabi lang siya ng Botiju, katapat ng Kumori. Must try talaga itong kainin natin. Hindi kayo magsisisi dun sa pagpunta at pagsubok dito sa Kazan. Ngayon, ikaw Boss Ivy, sa tatlong kinain natin, ano ang para sa'yo ang nag-stand out? Yung beef, sukiyaki. Masarap. So kahit din ako, yung sa beef Kazan sukiyaki, yun yung nag-stand out ng lasa. Pero lahat naman sila masarap. Pero syempre kailangan may isang mag-stand out dito, which is yung beef sukiyaki. Pero as of this moment, naamoy namin Yung curry. Kaya sa susunod na pag bumalik kami rito, itatry namin yung curry talaga nila. Ang bango ng curry, iba talaga yung Japanese curry. Pero as of now, ubusin lang muna namin to ni Boss IB, enjoy lang namin. Pero kung malapit na kayo sa SM Fairview at mahilig kayo or nag-crave kayo sa ramen tulad ni Boss IB, just try and visit yung Kazan Ramen. So hanggang dito yan itong random vlog na to. So maraming salamat sa pagsama namin sa amin ni Boss IB. Sa ngayon, i-enjoy lang muna namin sa pinag-order namin at ewan namin kung paano namin uubusin. Peace, signing out. Ciao!